Isang nakakahilakbot na araw. Sa episode na ito, atin muling tatalakayin ang kaso ng Chong Sisters na bagamat halos 3 dekada na ang nakalilipas ay nagiging trending pa rin na usapin sa mainstream at maging sa social media. Ito ay may kaugnayan sa kaso ng pagpaslang at panggagahasa sa 2 magkapatid na sina Jacqueline at Mary Joy, na hanggang ngayon ay nananatiling balot ng misteryo. Watch at your own risk. Ako si Red at ito ang Hilakbot Haunted History. Hilakbot Haunted History. Ano nga ba ang nangyari sa magkapatid na Chong? Sino ang mga taong sangkot sa naturang krimen? At makatwiran ba ang mga naging hakbang na ginawa, lalong-lalo na sa justice system na meron ng bansa? Ang kaso ng pagpaslang sa magkapatid na Chong ay isang paglilitis hinggil sa isang insidente na naganap sa Cebu taong 1997. July 16, base sa mga tala, nang ang magkapatid na sina Mary Joy at Jacqueline Chong ay kinidnap, ginahasa at matapos nun ay pinaslang. Si Francisco Juan Paco Larrañaga na ipinanganak noong 1977, isang lalaking may dual Filipino at Spanish citizenship, kasama ang 6 na iba pa, ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection noong February 3, 2004. Si Larrañaga ay pinatawan naman ng life imprisonment o habang buhay na pagkakabilanggo kasunod ng pag-aalis ng parusang kamatayan sa Pilipinas noong Hunyo 2006 at kalaunan ay inilipat sa Espanya upang pagsilbihan ang natitirang sentensya noong October 2009. Nagsimula ang lahat bilang isang ordinaryong ulat sa pulisya, kaugnay kay Mary Joy Chong na noon ay 21 taong gulang at 23 naman si Jacqueline. Nawawala umano ang 2 magkapatid na kapwa Filipino-Chinese. Ayon sa tala ng pulisya, nakipagkita si Mary Joy kay Jacqueline pagkatapos ng kanyang shift sa isang local na internet cafe. Pagkatapos ay nagplano umano ang dalawa na sila ay tatambay muna sa Ayala Mall sa Cebu City. Inaasahan naman ng pamilya nila na sila ay makakauwi na ng bandang 10:00 ng gabi, ngunit dito ay nagtaka ang lahat sapagkat hindi pa rin bumabalik ang magkapatid at wala pa ni isa sa kanila ang nakauwi sa kanilang tahanan. Dito na nagsimula ang isang kampanya upang mahanap ang nawawalang magkapatid na Chong. Dahil sa kanilang edad, nang makarating at maiulat sa pulisya, sinasabing hindi daw ito sineryoso ng otoridad. Ayon naman sa depensa ng pulisya, ang mga taong nasa early 20s daw ay madalas o karaniwang mawawala talaga sa bahay ng ilang araw sapagkat ugali na ito ng mga kabataan. Paniwala pa ng otoridad, hintayin lamang daw ang ilan pang araw at tiyak ay uuwi rin ang 2 babae. Ngunit ginimbal ang lahat at mas lumala ang kaso nang matagpuan ang isang bangkay. Nakipag-ugnayan sa pulisya ang isang Rudy Lasaga na tiga Carcar City. Natagpuan niya ang bangkay ni Mary Joy sa ilalim ng bangin. Agad nilang dinala ang bangkay para sa isang otopsiya at napag-alaman na si Mary Joy ay ginahasa ng isang gang. Pinaniniwalaan pang buhay pa umano ito bago tuluyang itapon at doon na mismo sa bangin namatay. Gayunpaman, ang katawan ni Jacqueline ay hindi kailanman natagpuan.
Ang dalawang magkapatid na Chong ay huling nakita noong July 16, 1997 at pinaniniwalaan ng mga tao na ito rin yung araw ng kanilang kamatayan. Sa kabila ng kaunti o kawalan ng ebidensya, nagsimulang lumitaw ang mga suspect para sa kaso. Dito na pumasok sa larawan ng kaso ang isa sa mga pangunahing tauhan sa itinuturing na murder case at ito'y walang iba kundi si Pablo Labra II. Dahil siya ang tumayong punong investigador sa kaso, gumawa si Labra ng listahan ng mga suspect na siya namang iniharap niya sa NBI kalaunan. Dahil sa masusing investigasyon, lumitaw ang pangalan na siyang itinuturing namang pangunahing suspect sa kasong ito. At ito ay walang iba kundi ang isang Francisco Juan Larrañaga o mas kilala rin sa pangalang Paco. Nakilala siya ng mga pulis dahil din sa ilang mga away at partikular na ang isa pang kasong una nang naiulat at naitala sa database ng NBI noong taong 1995. Ito umano ang isa rin sa mga nagturo o masasabing naging mitya upang mahanap pa ang mga posibleng suspects sa kaso ng Chong sisters. Matapos nito, mas umingay ang testimonya ng isang Rochelle Vertusio sa dating tangkang pag-a-abduct sa kanya ni Paco. Si Rochelle Vertusio, isang first-year high school student ng University of San Carlos Girls High School, nang mga panahong iyon ay naghain din ng formal na reklamo laban kay Paco sa punong guro ng paaralang nabanggit. Sang-ayon kay Rochelle, habang papalabas siya ng paaralan kasama ang iba pang mga kaklase, isang itim na Honda Civic ang huminto sa kanilang tabi. Sa kanyang salaysay, nakita umano niya na bumaba ng naturang sasakyan si Paco at sinubukan daw siyang kidnapin, ngunit sa kabutihang palad ay hindi daw ito nagtagumpay. Ang pagkakaroon ng nakaraang akusasyon, lalo ang tangkang pagdukot sa isang high school student noon ay hindi magandang record sa pulisya kung saan inakusahan si Paco ng kidnapping. Ngunit umalma ang mga tauhan ni Paco. Si Francisco Juan Paco Larrañaga ay mayroong 45 saksi kabilang ang mga guro at kaklase na siyang nagpapatotoo na siya ay nag-aaral sa isang culinary school sa Maynila at nasa eskwelahan pa nung panahon na sinasabi ng Rochelle na siya ay inabduct ng grupo nito. Subalit ibinasura ng otoridad ang naturang mga testimonya sapagkat ang mga itinuturong saksi ni Paco ay mga kaibigan din niya mismo. Kalaunan, 7 binatilyo ang inaresto at iniharap sa korte bilang mga pangunahing akusado sa pagkidnap, panggagahasa at pagtapon sa bangkay ni Mary Joy sa bangin. Ang 7 hinuling suspects ay sina Rowen Adlawan, Josman Aznar, ang magkapatid na Uy, sina James Andrew at James Anthony at dawit din sina Ariel Balansag, Alberto Pahacanio at isa pang lokal na hoodlum na nagngangalang Davidson Russia. Si Paco at iba pang mga kalalakihang nabanggit ay kinasuhan ng murder. Dahil dito, hinatulan sila ng korte ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection noong February 3, 2004. Bagamat na ibaba na ang hatol sa mga ito, tila umayon pa rin sa kanila ang tadhana. Ito ay makaraang sumampa ang taong 2006 nang tuluyang alisin ng ating gobyerno ang parusang kamatayan o death penalty na siyang nagsalba sa buhay ng 7 kalalakihang nahatulan nito. Bagay na ikinagulat at lubos na ikinagalit ng pamilya Chong. Hello everybody, this is Paco. I would like to say in front of God and all of you that I am innocent.
And yet, here I am, jailed for 7 years, and now sentenced to die for a crime I did not do. Do not let them kill me, for I have done nothing wrong. This has been an uphill battle. Help me give them a good fight. Kanya-kanyang patutsyada ng kasinungalingan sa korte ang ginawa ng mga nahuling suspects. Magkakaiba-ibang kwento katulad na lamang ng hindi raw sila magkakakilala at inosente sila sa krimen. Sa kabila ng magkakasalungat na mga kwento, tuloy pa rin sa pagdiin si Paco at nanindigan na kilala niya sina Rowen Adlawan at Josman Aznar, kabilang ang mga naunang nabanggit na mga akusado. Sa kabila ng lahat ng ito, ginamit pa nga bilang state witness o testigo laban sa kapwa niya akusado, si Davidson Rusia. Nagpatuloy ang kontrobersiya nang magsimulang magkita sina Davidson at Mrs. Thelma Chiong na siyang ina ng magkapatid na Jacqueline at Mary Joy. Si Thelma ay may kapatid na babae na nagsisilbing personal na kalihim ng nooy Pangulong Joseph Estrada na nagtalaga pa ng 4 na magkakaibang ahensya ng gobyerno upang tumulong sa investigasyon. Nanindigan si Davidson Rusia upang idetalye isa-isa ang bawat nangyari na humantong sa pagkamatay ng magkapatid na Chiong. Ayon kay Rusia, kinidnap nila ang magkapatid na babae mula sa labas ng Ayala Center sa Cebu. Pilit nilang pinasakay sa kotse ang dalawa at pagkatapos ay humarurot na paalis. Dinala ni Rusia at iba pang kasamang lalaki ang mga babae sa isang bahay kung saan umano nila ito ginawa ng kahalayan. Pagkatapos ay nagtungo naman sila sa isang liblib na lugar at doon itinapon ang isang katawan. Sa kanyang salaysay bilang state witness, nabanggit ni Rusia kung paano nakatakas si Jacqueline mula sa grupo. Ngunit ang mga lalaki ay bumalik sa sasakyan at sinundan ang papatakas ng si Jacqueline. Sa huli ay nahila daw nila pabalik si Jacqueline sa loob ng sasakyan at doon nga'y pinagbubugbog na siya ni Rowen hanggang sa mawalan na ng malay ang babae. Makalipas ang ilang saglit, bumalik ang grupo sa Ayala Center sa Cebu kung saan humiwalay si Rusia sa grupo at dahil dito, wala na ring nalalaman pang impormasyon kung saan dinala si Jacqueline. Sa patuloy na paggulong ng paglilitis, umamin din si Rusia patungkol sa eksaktong lokasyon kung saan talaga itinapon ng bangkay. Kanyang pag-aamin, nakiisa siya sa panggagahasa sa magkapatid na babae, ngunit hindi na siya kabilang sa pagpaslang sa mga ito. Sa kabila ng kanyang nakakadurog na puso na pagsasalaysay sa bawat pangyayari sa korte noong gabing iyon, karamihan sa mga tumutok sa kaso ay itinuring pa nga si Rusia bilang isang bayani. Sa katunayan ay nabigyan pa nga siya ng kalayaan ng korte, subalit hindi ang 6 na kasama nito. Si Mrs. Chong na ina ng 2 biktima ay nagpaabot pa umano ng regalo kay Rusia pagkatapos ng kanyang testimonya. Bagay na pinuna ng publiko sapagkat ito daw ay hindi pangkaraniwang kilos ng isang namatayang ina. Subalit depensa naman ng ina, si Mrs. Chong, ginawa lamang daw niya ang pagbibigay ng regalo dahil sa ginawang pag-amin ni Rusia. Ngunit ang tanong, bakit nga ba bumaliktad sa grupo si Rusia? Marami ang nag-iisip kung siya nga ba talaga ay inalok ng immunity ng otoridad na siyang nagbigay ng daan sa kanya upang hayagan na ikwento ang tunay na pangyayari sa krimen, habang ang iba naman ay iniisip kung si Rusia nga ba'y napilitan lamang sa testimonya dahil sa manipulasyon na ginawa sa kanya. Marami din umanong tiga-suporta ang iba pang mga nakakulong na suspect,
lalo sa hindi pagkakapare-pareho na testimonya ni Rusya. Sina Paco at Josman naman ay patuloy na nanindigan na hindi nila kilala si Rusya bago ang kanilang paghatol. Lumabas din ang balita na si Rusya ay nagkaroon na ng naunang criminal conviction na dapat ay nagtanggal sa kanya mula sa pagiging state witness, ngunit ang kanyang testimonya ay pinagtibay naman. Inamin din ni Rusya na pinahirapan siya ng mga pulis at ang ibang mga preso sa loob ng bilangguan ay ang naging witness ni Rusya sa pangto-torture sa kanya. Pagkalipas ng 2 taon, inilabas ng hukom ang hatol na nagkasala nga ang 7 lalaki at hinatulan ng kamatayan. Nakulong ang 6 ngunit pinalaya si Rusya. Si Mrs. Chong naman ay siyang nangunguna din sa pakikipaglaban upang nang sa ganon ay maiupo sa death row ang mga suspect sa pagkawala at krimen ng kanyang mga anak, ngunit hindi ito pinagbigyan ng gobyerno. Dahil sa pag-alis ng death penalty taong 2006 sa Pilipinas, inilipat noong Oktubre 2009 si Paco sa bansang Espanya upang mapagsilbihan ang natitira pang bahagi ng kanyang sentensya. Ayon sa saliksik ng Team Haunted History, sinasabi pa umano na ang gobyerno ng Espanya at ang UN ay namagitan pa pagkatapos humingi ng tulong ang pamilya ni Paco. Nag-apply din umano siya sa parole, ngunit magiging 61 years old na siya sa oras na makumpleto ang kanyang sentensya. Ang iba pang 5 na naiwan ay nagsilbi din ng kanilang sentensya sa Pilipinas hanggang sa inaprubahan ni Faeldon ang parole ng 4 sa mga lalaki. Ngunit kalaunan ay sinibak si Faeldon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bago bumaba sa kanyang pwesto. Nagpasalamat pa nga ang pamilya Chong sa Pangulo at ang mga nahatulan ay ibinalik sa bilangguan. Si Paco nagtatrabaho ngayon sa isang Spanish restaurant malapit sa kanyang apartment sa San Sebastian, Spain mula Lunes hanggang Huwebes. Sa kabila ng teknikal na paglutas ng kaso, naniniwala ang karamihan sa mga Pilipino na pareho pa ring buhay ang magkapatid na Chong at ang sinasabing kaso ng pagpatay sa kanila ay maaaring gawa-gawa o kino-cover up lamang ng gobyerno. Bagamat ang bangkay na natagpuan sa bangin ay kinilala mismo ng pamilya na si Mary Joy, hindi ito kailanman kinumpirma ng forensic na si Mary Joy Chong talaga ito. Noong taong 2018, natuklasan ng mga netizens ang mga larawan mula sa social media ng mga miyembro ng pamilya ni na Jacqueline at Mary Joy na nagpapakita sa 2 babae na may kapansin-pansing pagkakahawig sa magkapatid. Di umano, pinalitan na nila ang kanilang mga pangalan at ngayon ay buhay na buhay at maayos na nabubuhay sa Canada. Bagay na hindi kailanman tiyak na nakumpirma. Haunted History. At inyong natunghayan ang ating pagtalakay at pagbabalik tanaw sa kaso ng Chong Sisters na magpasa hanggang ngayon ay sinasabing balot pa rin ng misteryo. Ano sa palagay ninyo ang dapat paniwalaan sa mga iprenesenta nating detalye? Kung nagustuhan mo ang ganitong tema at ang mismong episode na ito, iwanan mo kami ng komento, karagdagang detalye o kaya ay topic suggestions at ilapag ang lahat sa comment section. Pindutin mo na rin ang subscribe button at ang notification bell para sa mga susunod pang Hilakbot Haunted History. Ako po si Red, ang boses sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories, Sindak Short Stories, Red Diaries Tagalog Love Stories at ang Pulang Likido
animated horror stories. Hanggang sa muli.